Hello guys, this is Joey TV channel. Please subscribe and share and click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga panibagong video na i-upload ko. Thank you. Guys, ang topic natin ngayon is about bakit kailangan natin magkaroon ng negosyo habang may trabaho tayo. Napaka-importante to guys kasi syempre ito yung experience ko. At next, nagkaroon na rin ako ng idea kung bakit kailangan ko i-share yung idea para at least yung mga gusto rin magkaroon ng negosyo, pwede nyong simulan. Guys, papakinggan nyo kung kailangan nyo magsulat kayo para at least meron kayong balik-balikan. Ito guys, ang isa sa napili ko ay na number 1 kung bakit kailangan natin magkaroon ng negosyo habang may trabaho tayo ay number 1 ay para habang maaga ay unti-unti natin matutunan paano magnegosyo. Guys, ito ay isa sa napili ko na topic para at least na yung mga wala pang negosyo habang may trabaho ay magkaroon sila ng idea. Kasi ang pagnenegosyo guys ay parang ano lang yan, parang laro. 'Di ba? Ang paglalaro halimbawa yung larong basketball. Hindi naman agad-agad yung basketball player magaling na, 'di ba? Ngayon, nagiging magaling lang 'yan kapag nasa game na siya. Ibig sabihin nasa laro ng basketball na. Kasi ba, nagsimula siya na magdi-dribble, nagsimula siya mag-shoot, magsimula siya mag-layup, magsimula siya mag-dribble ng mabilis. 'Yan yung mga bagay na kailangan 'yan para magiging magaling ka sa pagbabasketball. Tapos yung ituturo yung pag-assist, lahat ng game, may game kasi yan Yan yung mga bagay na kailangan natin matutunan para magiging successful tayo or para magiging star player tayo, di ba? Ngayon, ganun din sa negosyo. Kasi ang halimbawa kasi diyan sa basketball, katulad ni Michael Jordan, di ba? Dati hindi naman talaga siya magaling pero nakita lang niya yung kapatid niya na naglalaro ng basketball at napakagaling talaga yung kapatid niya. Yun yung ginaya niya na gusto rin niya maging magaling sa basketball. Pero syempre, para maging magaling ka sa pagbabasketball, kailangan mo na mag-practice at the same time makipaglaro para ma-enhance yung galing mo at saka tumaas yung skills mo, di ba? Ganon din sa pagnenegosyo. Sa pagnenegosyo kasi kailangan mong pasukan ng pagnenegosyo para matuto tayo, 'di ba? Kasi paano mo matututunan ng isang bagay kung hindi mo papasukan, 'di ba? Parang ang ganda ng negosyo, habang ginagawa mo yung negosyo, unti-unti ka ring natututo. Ganon yun Kaya yun yung isang bagay kung bakit habang bata pa or maaga pa, kailangan natin talaga magsimula sa negosyo para at least unti-unti natin matutunan. Yan yung kailangan natin para magiging magaling tayo na businessman din o businesswoman pagdating ng araw. Kaya napakahalaga yung unti-unti natin matutunan yung pagnenegosyo. Pangalawa, para magkaroon ng dagdag kita. Yeah. Isa rin to na napili ko kasi syempre bilang ako, empleyado din ako. Nung umaasa talaga ako sa sweldo ko, ibig sabihin napaka-stress kasi syempre kung sweldo mo lang ang asahan mo, pagka may gastusin ka, naubos mo yung sweldo mo, halimbawa kinsenas katapusan ng sweldo mo, ang swelduhan mo, nagastos mo na after 5 days, sweldo ngayon after 5 days naubos, paano yung mga susunod na araw bago dumating yung sweldo ulit, di ba? Napaka-stressful yon. Ngayon, ang pagnenegosyo ay isang paraan para magkaroon ng dagdag kita, di ba? Ang dagdag kita kasi, syempre maubos mo man yung sweldo mo, meron kang naisi-save. Yung kita mo sa negosyo, may isi-save mo na yan. Or either meron kang mapupunan mo yung pagkukulang ng sweldo mo, di ba? Yun yung isa sa pinaka-importante kung bakit kailangan natin magkaroon ng negosyo habang may trabaho. Pangatlo, para matupad ang pangarap mo, di ba? Ikaw, ano bang pangarap mo? Ako, anong pangarap ko, di ba? Ang simpleng pangarap natin, di ba, magkaroon ng bahay at lupa. Sa Metro Manila, magkano ang bahay at lupa? Halimbawa, 50 square meter na merong up and down or tinatawag natin townhouse.
Sa ngayon sa Metro Manila, hindi ka na makakabili ng halagang 5 million. Kung 5 million ang halaga ng bahay at lupa sa Metro Manila, paano mo mabibili kung minimum wage earner tayo? Paano natin mabibili yon, yung pangarap natin, kung ang sweldo natin is 20,000? Paano natin mabibili yon kung ang sweldo natin is 15,000? Ibig sabihin, magre-retire na tayo sa trabaho natin, pero hindi natin makukuha yung pangarap natin. Pero kung may negosyo tayo, kaya natin mabili yung pangarap natin. Kasi halimbawa, ginawa mo yung number 1, ginawa mo yung number 2. Ibig sabihin, unti-unti mo nang makukuha yung number 3. Kung halimbawa, sa number 2, meron kang isang business at kumikita, dagdagan mo ulit ng panibagong business para kumita ka. Hanggang sa palaki ng palaki yung kita mo. Ngayon, kapag nakita mo na, nakuha mo na yung halaga na pwede mo ipambili sa pangarap mo, pwede mo ibili. Yun, kaya napaka-importante yung negosyo para makuha mo yung pangarap mo. Diba? Number 4, hindi habang buhay bata tayo. Based experience, based sa paligid natin, may nag-retire at the age of 60, wala nang lakas. Tapos nag-expect siya na makakatanggap siya ng malaking separation pay, pero magkano nakukuha nila? Ang dami ko na na-encounter ng mga kakilala na gano'n, na-expect nila makatanggap sila ng kalahating milyon, pero ang ibibigay lang pala 100,000, 50,000. Di ba? Yun yung mga bagay na nakita ko, na na-realize ko na bakit hindi ko i-share sa ibang tao para magkaroon sila ng idea. Di ba? Yun yung isa sa nakita ko. Ngayon, kasi habang bata tayo, malakas tayo. Na kailangan na habang bata tayo, magsimula tayo sa negosyo. Para at least mag-retire man tayo at mahina na, meron na tayong savings. Meron na tayong negosyo na magbibigay sa atin ng kita. Na kahit hindi na tayo magtatrabaho. Di ba? Napaka-importante yun. At the age of 50, wala na, mahina na yung katawan natin. 60, paano pa kung 70? Wala. Kailangan natin magnegosyo at early age habang may trabaho tayo. Para at least mawala man tayo sa trabaho natin, meron tayong source of income. Hindi lang tayo umasa sa sweldo natin sa pagtatrabaho. Yan yung number 4. Ngayon, number 5, para kapag nag-retire tayo, hindi tayo umasa sa ibang tao. Di ba? Sa realidad, di ba? Tignan mo, yung mga magulang, pinaaral nila yung mga anak nila, nangungutang sila para mapaaral yung mga anak nila, kasi iniisip nila na may babalik sa kanila kung ano yung binigay nila sa mga anak nila. Pero sa tingin ko, hindi natin pwedeng gawin yon, kasi paano kung yung mga anak din natin sakto lang din yung kinikita, paano nila tayo mabibigyan ng panggastos, pambili ng gamot, pambili ng pagkain, di ba? Hindi mangyayari yun kasi tayo na nga lang, kinulang tayo kasi umaasa lang tayo sa sweldo hanggang sa nagkautang-utang tayo. Ngayon, kaya napakahalaga na magkaroon tayong negosyo para hindi tayo umasa sa ibang tao pagdating ng mag-retire tayo. Diba? Napaka-importante talaga ng negosyo. Ang number 6, para makapag-invest tayo bago tayo tumanda. Diba? Katulad ng number 3, di ba? Matupad yung pangarap natin, di ba? Makuha natin yung pangarap natin. Kasi sa atin ngayon, bilang ako, nagkaroon na din ako ng investment dahil sa negosyo. Dahil hindi rin ako umasa sa sweldo ko lang. Ang dami dyan. Ang daming dyan na nakapag-invest sila dahil may negosyo sila hanggang sa dumami yung investment nila. Ngayon, nagkaroon sila ng investment at the same time nagkaroon sila ng passive income. Ano ba yung passive income? Ibig sabihin yon, yung sweldo nila, ginawa nilang stepping stone para magkaroon sila ng negosyo. Yung negosyo,
ginamit nila para makapag-invest. At the same time, yung investment nila, nagamit nila para magkaroon ng passive income. Na ang pagdating ng araw, na pag-retire nila o pagtanda nila, hindi na sila umaasa sa mga anak nila o hindi umaasa sa ibang tao kasi mayroon na silang passive income. Na kahit hindi na sila gumagalaw, hindi na sila magtatrabaho, mayroon na sa kanila nagbibigay ng income na hindi na sila magtatrabaho ulit para may pambili ng gamot, may pambili ng pagkain, para may pambigay sa apo, di ba? Yan yung mga bagay na kailangan kung bakit natin kailangan magkaroon tayo ng negosyo habang may trabaho tayo. Yan. Yan yung mga bagay na kailangan natin gawin para tayo rin naman makikinabang. Di ba? Kaya guys, ang mga bagay na yan kailangan natin pag-isipan, kailangan natin pagdesisyonan ngayon kasi darating ang araw, marirealize mo kung ano yung mga sinasabi ko, marirealize mo yan at sana hindi mawala sa isip mo para magsimula ka din, hindi naman para sa akin yon kundi para sa inyo. Kaya, kasi ginagawa ko na at sana gawin nyo din para lahat tayo magiging makuha natin yung mga bagay na gusto natin pagdating ng araw. Diba? Thank you guys and God bless sa inyong lahat. Thank you for watching. Sana mai-share nyo sa mga kakilala nyo para magkaroon din sila ng idea. Guys, thank you.